Hindi na ako umasa nun sa parents ko. Pinakamasakit na kwento sa akin ng nanay ko nung bata siya. May ganun parang, kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat para, kumbaga, bumawi. Sino nga ba si John Arcilla, aka General Luna sa totoong buhay? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Never akong nagkaroon ng interest sa politics na sasali. Mas kritiko ako ng politika. Kasi bata pa ako, nakita ko na yung sistema. Sa kabila ng parangal sa kanya sa loob at labas ng bansa. Best Supporting Actor, sponsored by Sanderson and St. Martin's Lane. John Arcilla from Metro Manila. I truly believe that Arcilla is the Al Pacino of the Filipino cinema. Popa Volpi for Best Actor. John Arcilla in the film On the Job, The Missing Aid by Eric Marty. Malinaw kay John kung kanino siya tumatanaw ng utang na loob. Tara mas kilalanin natin si John Arcilla kasama ang kanyang inang, si Kaginday Arcilla. Well, mahal na mahal ko itong nanay ko. Kung ano man yung mga narating ko, sa kanila lahat yun eh. I mean, achievement namin yun, ng buong pamilya namin. Come with me, put your hands together, tara, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tara, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Hello po. Uy, ganda ng bahay mo. Hey, thank you ha. Tumitira ka ba dito? Ba't parang napakaayos? Parang hindi nagugulo. Hi, nanay. Mama, kayudig. Yudlig. Binibida kayo ni John eh. Kaya kayo magkakwento kayo. Bakit nahilig tayo sa tula? Si Lola. Oo, ikwento mo si Lola. Pag may birthday nga, kasalan, kung ano, ay pupuntahan na siya. Dahil meron siyang tutula sa kasal. Pagka binyag, sa binyag. Pagka pati election kasi, kinukuha rin yun ang kandidato niya para magsalita sa gabi. Ang tawag nung mga panahon nila, yan, tumutungtong yan sa kahon. Ibig sabihin siyang eloquent, tumutula, nagsispeech. Lumaki siya sa ganun na nanay niya. Tumuntun rin ba sa kahon si John? Oo. Hindi ba? Oo naman. Oo naman. Hindi kasi ako naman, nung lumalaki na ako, sabi ko nga hindi na maalala ng mother ko, tuwing mga reunion kami, yung kapatid niyang isasabi nga niya, yung panganay, spontaneously tumutula yan si Auntie Ruby ko. Meron pa siyang kapatid si Auntie Manny. Si Auntie Manny. Ganun din. Lumaki ako dun sa ganun na atmosphere sa family ko. Kaya, siguro, na-absorb ko siya. Kung siya ganun, mahilig sa tula, mahilig yan sa arts, nagdo-drawing yan ang mother ko. Ang father ko naman, mahilig sa kanta, at saka mahilig mag-host ng parties. So, kaya ako naman sa school, naging, ako, orator, a declaim contestant. Umiikot ako kahit sa mga regional. Sana nanalo ako sa mga provincial, nagpa-first ako lagi sa regional, lumalaban ako. Sa school, ako yung parang pinaka-head ng cultural committee ng buong campus ng college. Pero ako lang ang nakaupo na estudyante, lahat ng nasa committee, mga faculty. There was this day sa bayan ng Baler na in-replace namin ng lahat ng town officers. I was the first vote councilor. Kasi baka nalimutan mo rin na narinig kong Lolo Mismi Quezon. Ay, oo nga pala. Ikwento mo nga. Sino si Quezon? Like Manuel Quezon? Kwento na po yun. How are you related to Quezon? Kay Mrs. Quezon. Ang lola nila magkapatid ng mother ko. Ang alam nila nun is kamag-anak namin, hindi lang si Mrs. kundi pati si Quezon talaga. Kasi iisa sila, magkapatid ng parents nila. Bakit mahalaga sa'yo nakasama ang mama sa kwento? I think sa kanila galing yun, especially sa mother ko, kasi mula pagkabata, ang mother ko, pati yung mga phrases na kailangan kakantahin niya. Paano yun? Very detailed. Detailed. Pag ako nagkukwento kasi, gusto ko detailed. Ang mother ko kasi, Inglesera siya. Dinatawanan namin siya, kasi kaya nagagalit siya sa amin.
Kasi kami, ayaw ko. Bakit tayo nag-i-English? Sabi ko, mga Pilipino tayo. Ang father ko rin, nag-i-English yan pag nag-speech siya. Anyway, minsan nagagalit yan sa amin. Sabi niya, please hand me my shoes. What shoes? Please hand me my shoes. Tapos, where's the shoes? There is my shoes, sabi ng mother ko. Nakita namin ng mother ko sandals. Ang ng kapatid ko, di kinuha namin sandals. Tawanan kami ng tawa. Sabi ko, ano yung shoes dito? Sandals yan eh. Sabi ng mother ko. Sabi niya, sandals is a kind of shoes! Binato niya sa akin. Kasi, shoes yan ang shoes. Sandal naman yun ako. Ay, sandal. Sandal is a kind of shoes! Pang ginasa. Kaya hindi raw niya binibigay. Dahil sandal yun, hindi naman shoes. Sabi ko, sandal is a kind of shoes. Pero so lately, siyempre kami, parang naisip ko na rin, it's really advantageous naman really to speak the other language. So sabi ko, okay. So, unti-unti, parang in-adapt ko na rin na gano'n. Kailangan din naman talaga eh. Father ko kasi performer. Idol ko rin pagdating, kung ang mother ko sa arts. Ang father ko sa arts din, kaya lang more on hosting, performing, tsaka politics. Yan. Ang father ko, pag halimbawa mayroong kaming reunion, ay hindi pwedeng hindi kakanta yan. Ultimo sa mga burol-burol, may mga bersohan. Yung mga bersohan, halimbawa, alam mo ba yun, yung mga babae, tatawagan nila ang sarili nila na bulaklak. Tapos sa mga lalaki, papangalanan nila yung sarili nila ng either ibon o puno, ang babae halaman. So tapos biglang spontaneous lang yun. Halimbawa, ako Hindi ko mag-get. Sige, example. Halimbawa, nandun tayo, lahat ng babae dyan, may mga pangalan kayo, kami mga pangalan. Sige, ako si Agila. Ako si Agila na malapad ang pakpak at tumilipad-lipad doon sa alapaap. Ako'y umiibig, subalit ang aking pagsinta ay hindi ko mawari at hindi ko mahanap. Ito'y tumitibok at mandi papalapit kay Sintang Sampaguita. Sabi naman ni Sampaguita, ay, ako'y isang munti lamang na bulaklak at ang aking ganda ay humahalimuyak. Makita mo nang liligawan na pala sila, hindi mo alam na may nade-develop ng relationship doon sa palitan ng... Pwede kunwari ako si Maya. Bigyan mo akong tip. Ako po si Maya. Lilipad-lipad. Hindi, ang babae, bulaklak. Tapos pag mga ganon. So, usually, ganun, may mga bersohan na ganun. Nabuhay ako sa ganun sa probinsya. Ako po si Gumamela. Minsan, mapula. Oo. Pag dinikdik, ako ay bumubula. Ayun, mga ganyan. Oo. Saan probinsya to? Sa Baler. Kaya lang, pinanganak kasi kami lahat dito sa Manila. Kaya lang na mag-martial law, bumuwi yung buong pamilya from Manila to Baler. So grade 1 kasi magulo na dito. So so ganun. So kailangan naming umuwi sa land niya sa Nonong, San Luis Aurora. Doon pa lang ako nagsimulang talagang nababad doon sa probinsya. Kasi nung mga bata kami, mas madalas kami sa Manila. Isipin mo, ako pinanganak ako ng 11 months old pa lang ako. Ipinasok niya na ako kasi favorite niya yung Sound of Music. So nag-beg talaga siya sa father ko para manood ng Sound of Music kasi natatakot siya na mawawala na yung Sound of Music. Nagmakaawa siya talaga sa cinema para ipasok ako kasi ayaw akong Dahil may bata, ayaw akong ipasok. So ginawa nila, binalot ako sa kumot, nag-prepare sila ng mga gatas sa rattle para just in case maiano nila ako. Ayaw talagang pumayag. Ang sabi nilang daw niya, once na nakafeel ako ng discomfort, ilalabas na ako. Hindi na sila manonood ng sine. Naman, pasok po lang namin ang humupo na lang sa ganito. Yung tingin niya ron sa pelikula, ron sa para ba naintindihan niya. Hindi siya umiyak, hindi siya basta nakatingin siya ganyan. Ang nangyari sa kanila daw mag-asawa sa father ko, ako na yung pinanood nila because they were so amazed kasi ako yung nanonood for more almost, hindi nila ako dinistract at all. That was the first anecdote sa sarili ko na parang I was so amazed. And then second was, nung ako ay 3 years old, yung ancestral house namin, katapat ng school. So tuwing maglulupang hinirang, sumasayaw ako.
Sayaw ako. Basta narinig yung lupang ini, bayang mag-iliw. Sayaw ako. 3 years old ako. Isang araw, umuwi yung brother ko. Pinapalo ako. Iyak ako ng iyak. Palo. Ay, bakit? Sabi niya, ano nangyari? Kasi pala, lupang hinirang, nakabukas yung gate. Tumakbo ako sa gate. Nagpunta ako sa school. Ito yung flagpole. Ito yung konting steps, no? Tumayo ako, and then nagbit ako sa mga estudyante. Half naked. Mahaba lang yung kuwan, walang pants, kaya kinagalitan nito eh. That was my first performance on stage. My public performance. Congratulations! I was 3 years old. Alam mo, John, ang priceless pala ng stories ng mama. Sabi nga ninyo, hindi yun na maalala, 91 years old, pero ikaw, dala-dala mo yun. How old ka yung ma-experience mo lahat ng to? From 7 years old, 7 years old. Lang lahat naman. Oo. Kasi ang father ko kasi, lagi siyang presidente ng PTA. 'Di ba, meeting 'yan. Makita mo pag break, ako yung intermission. So tutula ako or kakanta, ganyan. So parang sa akin normal lang siya, hindi siya trabaho, hindi siya effort. Hindi ko alam yung consciousness ng kakabahan kasi magpe-perform ako. Wala ako nung gano'n nung bata ako. Nag-start akong magkaroon ng consciousness na kabahan at magkaroon ng stage fright. Nung mag-change na yung boses ko, kasi yung adolescent age ko, meron isang amateur contest na I was singing. Nag-change na yung boses ko noon. Nag-crack yung voice ko para dun sa laban sa first place. Ang kanta ko noon is Kapalaran ni Rico Puno. Sumapol ka ngayon. Oh, bakit kaya may ligaya at lumbay? Nung taas na ngayon sa pag-ibig, nag-crack. Nung mag-crack yun, for the first time in my whole life, sa harap ng maraming tao, for the first time, nag-second ako. So, na-trauma. So, from then on, nagkaroon ako ng stage fright. Hindi na ako kumanta ng solo. Hindi na ako tumula on stage. Kasi nagkaroon ako ng stage fright. Doon ako napunta sa singing, sa acting. So, yung pagiging actor mo, eto yun, dito lahat nang galing. Yes, definitely, yes. Yung pagiging actor ko, actually, hindi ko maintindihan kung accidental yon kasi nga hindi na ako maka-perform, hindi na ako makakanta ng mag-isa on stage unless meron akong kaduet. Ansam meron kang ka-eksena, meron kang kabatuhan. So, hindi lang ikaw mag-isa sa stage. As early as 1980, nag-workshop na ako sa National Media Productions and then sa PETA. After that, late 80s, nag-apply na ako ng scholarship sa CCP. And then, nung nag-audition ako doon, sabi ko kay Nonon Padilla, Nonon is actually my mentor, sabi ko sa kanya, pwede ba akong kumanta? Kasi I remember sa isip ko noon, I need to deal with this stage fright. Kumanta ako ng isang song na gawa ko din. Tapos na-amaze sa akin si Nonon. And then from then on, lahat ng mga musicals ng CCP, kasama na ako sa Marayan Cayabyab musicals, Walang Sugat, Severino Reyes, Circa. Hindi nila alam na habang kumakanta ako, dinidil ko yung stage fright ko. And I think it was really very effective kasi nagustuhan nila at saka naging continuous yung pagkanta ko. So, somehow, yung stage fright ko nawala, na-transform into a singing, parang theater singing. Why did you have to overcome that? Kasi sabi ko, hindi ako yun eh. Hindi ako yung takot na tao. Hindi ako takot kumanta. Hindi ako takot mag-perform. So, I have to deal with this. And bravo. Yeah, and bumalik. Kumakanta na ako ngayon sa ASAP, di ba? Sa mga guesting. Pero, sabi mo si Papa Politics, sa yung parang out there. Yung mga roles na plinay mo, of course, meron mga drama, but nakilala ka dun sa medyo edgy. Medyo may pagmamahal sa bayan. Ikaw rin ba yun? I mean, in real life. Oo. Bilang General Luna, sobrang tumatak kay John. Anong feeling nyo na tinatawag siyang General Luna? Hindi na ako nagtataka eh. Talaga? Kasi nga, kung merong lahi rin siyang sa politiko, may sarili pa siyang, ganun lang talaga. Ang father ko kasi talaga, tumakbo yan dati ng, anong tinakbo niya, konsehal? Mayor Mayor ba? Sa San Luis.
Kaya ako never akong nagkaroon ng interest sa politics na sasali. Talagang mas kritiko ako ng politika kaysa sasali. Kasi bata pa ako, nakita ko na yung sistema. So kahit hindi ka pumasok ng politics, meron ka rin sense of, I guess may nasa-satisfy na fulfillment yung having these kinds of roles or portraying yung mga ganyan. Definitely yes. In fact, during the 80s, I played Andres Bonifacio. I played Pule. Pero before pala yan, nag-Marcelo del Pilar muna ako sa ABS-CBN Foundation. And then I played Rizal sa CCP. After 10 years, General Luna. Nakita ko lang siguro yung sistema kaya hindi ako na-attract na pumasok sa politika. Right now, meron na akong sariling foundation. Capable Foundation. It is an acronym for Care and Protect Life on Earth Foundation. Ang program ko kasi yung sa mga parents, fitness program, sa mga dogs, before nag-adopt kami ng mga dogs. And then, yung Sining Kalikasan is nagbibigay ako ng workshop sa mga bata ng libre. Every Sunday siya na free tutorial, ang mga volunteers ko, mga teachers from public and private schools. Gaano katagal na yung foundation mo? Since 2008. Talaga? So what made you do that? Napagod na akong magprotesta. Sabi ko, gagawa na lang ako ng tulong ng sarili ko na para sa mga underprivileged na hindi ko na kailangan pang magreklamo. Kung ano na lang ang maitulong ko. So wala akong financier, wala akong fund sa ibang tao kasi kundi puro sa akin. Kasi yung application namin para maging NGO, ang daming mga red tape. So, di namin maipush. Nagtaka nga ako nun sino na nga yung isang Sinapoles nga nakapag-pa-approve ng 180 na foundation. Ako isang foundation lang na totoong tumutulong kailangan pa ng mga ganun. But anyway. Saan tong lugar na to? Sa Parañaque. I feel yun na parang kung di mo na ma-change yung system, gumawa ka na lang ng simpleng paraan. And still hoping for the best. Kay mama naman, anong gusto mong sabihin kay mama? Well, mahal na mahal ko itong nanay ko kasi talagang alam ko naman na bukod sa influence ng father ko, talagang kumbaga, masasabi ko na sa kanila talaga nang galing Pati yung pag-love ko sa animals, sa kanila galing Pati sa arts, kasi nagdo-drawing din ako before Minsan nakakatulong pa yun sa akin sa scholar naman kasi ako ng school, mass communication. Scholar dahil mataas ang grade dahil sa arts and something? Dahil sa grades, kasi I have to maintain some grades. Wow. Nag-apply ako kasi parang it's also an aid for someone who cannot pay the full tuition. Kasi hindi na ako umasa nun sa parents ko. Willing naman silang magbigay, pero kasi since high school, hindi na ako umasa sa kanila. Nakatira na ako sa pero ayaw yun ng mother ko, siyempre gusto niya talagang kaya lang, lumaki kasi ako na ayaw ko na silang istorbohin. Nakatira na ako sa kumbento ng pare when I was in high school. So ako na nagpapaaral sa sarili ko. College, nag-apply ako ng scholarship doon sa St. Joseph's College. Mga madre naman. So, ako na rin yung nagpatapos sa akin sa college. Hindi mo naman. Sa ko. Bakit mo ginawa lahat ng yun? Ayoko na silang istorbohin dun sa nila, sa kanilang, ayoko na silang i-burden. Pero kung naman pwede rin naman. Pwede naman. Wala namang problema. Kaya lang, ayoko na silang i-burden dun kasi marami din kami mga financial needs noon, especially kasi yung... Ilan silang sabay-sabay. Sila. Gusto kong malaman niya na kinikredit ko siya doon. Na she has to be proud of herself kasi sa kanya galing yun. Hindi yun tumubo lang sa akin dahil nakita ko sila. Mama, anong gusto niyo sabihin kay John? Siguro yung achievements niya, galing rin sa experience na nangyari sa amin. Just continue anything yun lang ang ko. Actually, yun nga yung natatakot ako kasi parang alam mo yung hindi naman pwedeng habang buhay nandito sila. Alam mo yung moment na iniisip mo pag wala na sila. Yung awareness niya sa presence ko, pag matagal ako hindi nakakapunta rito, yun parang tinatanong na niya kung kumusta kami sa baler, ganun. Ako naman na-appreciate ko. Nasa Montalban ka na ngayon
Ay, kinuha niya kami ng bahay. Thank you. Mabuting anak ba? Ay, more than enough. Okay na okay. Basta ako'y fully thankful. Ganun sa kanya. Sa lahat ng bagay. Yun lang. Pero ang mother ko kasi, maaga silang na ulila. Hindi lang lubos. Hinatid na lang siya sa kapatid niya, ganyan. Tapos, huminto siya sa pag-aaral niya. Ang pinakamasakit na kwento sa akin ng nanay ko nung bata siya, hindi siya nakatapos, hanggang high school lang. Naalala ko nung kinukwento niya, meron silang project, wala siyang pambili ng ganchilyo. Tapos, nagra-round yung teacher, malapit na sa kanya, ginawa niya, humingi siya ng isang ganun lang sa classmate niya para lang may mukha siyang ginagawa. Yung may ganun parang, kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat para, kumbaga bumawi, kung ano man yung, she could have been one of these personalities in Baler na superintendent, mga ganyan. Kasi yung mga classmates niya na ganun, yung regard sa kanya hanggang sa ngayon, pag nalaman nilang nanay ko siya, ganun kataas yung regard sa kanya, and yet siya yung hindi nakatapos ng pag-aaral dahil nga naulilang maaga. Grabe respeto. Ako mismo na hihinayang na rin sa akin. Kung ano man yung mga narating ko, I was able to receive an international award. Sa kanila lahat yun eh. I mean, gusto kong proud talaga sila. Hindi lang ako yung proud. Achievement namin yun, ng buong pamilya namin. Feeling ko napaka-rich nung soil na yon para panggalingan ng lahat ng resources ko as an actor. Thank you. Super! Thank you. General Luna! Ikaw pala ang general eh. And yan ang other side ni John Arcilla and Mommy Kaginday. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Thank you! Good job! Ladies and gentlemen, the best friend a man has in this world may turn against him and become his enemy. His sons or daughters that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust to their happiness and good names, may become traitors to our faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him perhaps when he needs it most. A man's reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our head. If fortune drives the master and becomes an outcast in this world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard against dangers, to fight against his enemies. And when death comes to his master in his embrace, there by the grave will the noble dog be found, his head between his paw. His eye is sad, but open in alert, watchfulness, faithful and true, even to death. Thank you.